Malaundoy na baha sa Metro Manila, August 17, 2026. Dahil mukhang nagkaroon naman ng epekto, hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang dibdib paabot ngayon, wala pa, hindi na hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. Few moments later. Parang nagbubulan lang ah. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Ang kawaawa dito, tayo na taong bayan, hindi na raw binabaha. Yung abot dibdib daw dati hindi na. Abay kamukat-mukat mo, tingnan ninyo, ilang araw lang ang lumipas. Isipin ninyo, ang ibinuhos daw ng ulan, apit sa 17 ng Agosto, ay Malaundoy daw na baha. Kawawa, halos paralisado ang mga commuters. Buong Metro Manila ang totoo niyan. Halos buong Pilipinas ang pagbaha. Dahil dyan sa matinding korupsyon na yan sa flood control ng gobyerno natin. At ang nakakapagtaka dito, mga kabulabog, malalaki na naman ang ibibigay na budget sa DPWH. Humihingi na naman ng daan-daang bilyong piso. Naku, nakakatakot na. Nakakatakot na sa Pilipinas. Ang utang ng Pilipinas ngayon, kung titingnan ninyo, ang abot na sa 19 trillion pesos as of June 2026. Aba, nakapag-English yata ako. Pero ang malala niyan, uutang na naman ang gobyerno natin. Ang budget na inihahanay ng gobyerno natin para sa 2027 ay nagkakahalaga ng 7 trillion pesos. At ang nakakatakot dito, aabot daw ng 21 trillion pesos at kalahati ang utang natin sa taong 2027. Ano na tayo? Wala tayong kasawa-sawa ng utang. Hindi ba kayo nagtataka? Na ang natapos ang termino ni Tatay Digong, humigit kumulang ang utang ng Pilipinas ay nasa 13 trilyong piso lamang. Partida, may pandemya pa noon. At ang mahihirap na pamilyang Pilipino noon, nakatanggap ng 8,000 pesos buwan-buwan para makaraos lang tayo. Pero itong gobyerno natin ngayon, napakatindi ng inutang. Isipin ninyo, mula sa 13 trillion pesos, umabot na ng 19 trillion pesos ang utang natin sa loob lamang ng 4 na taon na termino nila. Nakautang na kaagad sila ng nasa humigit kumulang 7 trilyong piso. Partida, walang pandemya. Pero ang daming ghost flood control projects. Aray ko, aray ko. Ay natin tira pang 2 taong termino. Ilang trilyong piso pa ang utangin ng gobyerno natin at ilang bilyong piso pa ang mapupunta sa korupsyon. Ang nakakatawag ng pansin, isipin ninyo, yung mga taong dapat kasuhan, tingnan ninyo, nakakalaya, nakasuhan na, nakalaya naman. Yung isa gagawin pang state witness daw. Ay ka! Pilipinas, ano na tayo? Ang akala ng mga Pilipino noon, kawawang-kawawa na tayo dahil lang natapos ang termino ni Tatay Digong. Ay nasa 13 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Abay ngayon, hindi pa natatapos ang termino ni Presidente Bongbong ay nasa 19 trillion pesos ng utang. Partida, may 2 taon pa siyang natitira. At uutang pa ulit. Tapos sabi nitong isang senador, si Senador Ping Lacson, ang 1.9 trillion pesos daw sa loob ng 15 taon para sa flood control program ang ginasta ng gobyerno. Ang resulta, hindi pa rin maawat at masawata ang pagbaha. 2011 to 2025, 1.9 trillion pesos. Mula sa administrasyon ni Noynoy, ni Tatay Digong at saka ni PBBM. Kung 1.939 billion pesos, ang sabi, yun daw nakurakot na pera sa administrasyon ni PBBM na napunta sa Ghost Flood Control Projects ay nagkakahalaga ng 1 trillion pesos. Lamang na lamang ang nakurakot ng mga kurakot na opisyal natin sa panahon ng panunungkulan ni PBBM. Teka lang, nasaan yung mga totoong mapapanagot dapat? Si Saldico, hindi maiuwi. Itinuturo yung nasa Malacanang, bakit hindi nila pauwiin? Tingnan ninyo, si Martin Romualdez, bakit hanggang ngayon
Hindi makasuhan. Ano te? Bulahan. Di ba? Di ba? Kita ninyo, umabot sa 7.2 trilyon ang kabuang panukalang budget ng gobyerno para sa 2027 sa ilalim ng National Expenditure Program. Magkano kaya ang mapupunta sa korupsyon dito sa 7.2 trillion pesos na ito? Tingnan ninyo ha. Ang nakakatawag pansin dito, pangalawa ang DPWH sa may pinaglalaanan ng pinakamalaking budget. 644 billion pesos. Di pa ba kayo natatakot dyan? Siyempre, ang mga Pilipino hindi maiiwasan na magduda at mag-alala. Dami nang nagagalit. Buong Pilipinas ba naman? Binabaha. Tapos nasaan yung flood control projects? Bakit binabaha pa rin? Di ba? Oh, DPWH 644 billion pesos budget for 2027. How does it plan to spend it? Ewan ko kung paano nila gagastusin yan. Tapos babahain na naman ang Pilipinas. Aray ka! Kawawa na mga Pilipino. Natandaan ninyo yung sinabi ni Bunuan na yung leadership fund daw ng mga mambabatas. Kasi ang sabi ni Bunuan, di ba, kinaltasan ng malaking budget ang DPWH ay para daw kumbaga matugunan yung mga kakulangan sa proyekto ng DPWH para sa budget. Eh, kumbaga, ikinarga doon sa leadership fund ng mga senador. Ang sabi po ni Claire Castro, yung leadership fund daw po yun ay hindi daw po yun iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay teka lang, tingnan ninyo ha, babasahin ko ito. The palace's latest clarification directly addresses Bonoan's claim that the so-called fund emerged within the DPWH to accommodate lawmakers' pet project requests while making up for the reduction in priority projects. Kita ninyo, hindi parang pinagbubula tayo. Kinaltasan ng malaki na budget na nakalaan sa DPWH. Pero yun naman pala, ipinasa din, yung para sa DPWH, ipinasa sa mga mambabatas. O di ganun din. Bunuan stated that the fund was created in 2024 to prevent drastic budget cuts to core agency programs by pre-allocating for lawmakers' pet projects. Senators and district representatives allegedly, tingnan ninyo 500 million pesos daw ang nakalaan bawat isa sa kanila. At sa mga party list naman daw ay 150 million pesos. Aray! Aray! Ano na tayo? Ha? Ano na tayo? Hindi naman daw po yan iniutos ni PBBM. Paano na yung sinasabing command, responsibility? Diba? Kaya nga ang national budget o yung General Appropriation Act ay tinatawag yan na President's Budget dahil ang naghahanay niyan, ang nagpre-prepara niyan ay ang opisina ng Presidente ng Pilipinas. Ay diba, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Presidente ang mga ahensya ng gobyerno kagaya ng DPWH. Sino ba ang dapat natin dito paniwalaan? Hindi ba? Tayo ba ipinanganak lang tayo kahapon? Ito pa, mismong si Jokno, na-surpresa daw. Diyan sa leadership funds na yan, okay, tanin nyo. Tauhan mismo ni PBBM. Na-surpresa. Bakit? Ha? Bakit? Ano daw ba itong leadership fund ito sa pagkakaalam niya? Ang sabi niya, kasi usually yan, pagka BICAM ang humaharap talaga dyan, yung chairman ng House Appropriations Committee. Ito yung katungkulan dati ni Saldico At saka yung Finance Committee ng Senado. Dati namang hawak ito ni Senate President Wing Gatchalian, hindi pa siya Senate President. Pero ngayon parang naiba na yung rules. Kasama na lagi si Senate President at saka si House Speaker. Bakit? Bakit? Pag sinabing leadership fund, either the Speaker of the Senate President, he continued. O, kita ninyo? Ay bakit? Ay iba na ang nag-ano. Diba? Diba? Ang sabi pa dito, former Public DPWH Secretary Manuel Bunuan told the Sandigan Bayan on Wednesday that all senators in the previous Congress received at least 500 million pesos from the leadership fund allotted by the DPWH. Nako, yan na nga tayo Sino ba dapat nating paniwalaan dito? Para naman tayong pinaiikot-ikot. Tapos ba pa rin? Tapos sabi ni PBBM, gusto daw niya, pagkatapos niya ng termino ay mag-iwan daw siya ng isang gobyerno na naibalik na
ng gobyerno ang tiwala ng mga tao sa gobyerno. Paano mangyayari yun? Paano mangyayari yun? Siyempre, ang mga tao naghahanap ng dapat makita nila na serbisyo. Kagaya dyan sa mga pagbaha. Tingnan ninyo, kailan lang. Sinabi ni Presidente, di na daw ganong binabaha. Yung mga abot dibdib daw dati, hindi na ganong kalalim. Tapos kamukat-mukat mo, ilang araw lang bumaha, abot dibdib. Ano to? Bulahan! Diba? Diba? Kaya ito, tinan nyo to. Nakita ko itong post na ito. May nag-post, parang nagtatanong, ano daw ba ang ibig sabihin ng MM dyan sa footbridge na yan? Sa Metro Manila yan eh. Ay, yung MM na yan, dapat yan MMDA eh. Pero, nasaan na yung DA? Tingnan ninyo yung comment. Ano raw bang ibig sabihin niyang, meaning niyang ano na yan? Oh, magaling magnakaw. Yan daw ang ibig sabihin ng MM. MMDA po yan. Ninakaw na po yung letter D and A. Pati letra ninakaw na. Sabi naman, may muaya sa kalsada. Sabi na isa, maraming maleta. Ang mga tao talaga, oo. Ang logo na MM sa footbridge ay tumutukoy sa Metro Manila o MMDA, Metro Manila Development Authority, na may hawak sa maintenance clearance na. O yan, yung tama. Kaso, ninakaw na daw po yung DA. Ay, nako. Mga kabulabog, ako po ay isang bagong vlogger. Matagal ako nag-isip kung dapat ba talagang suportahan ko itong administrasyon ito. Ay totoo naman na susuportahan ko nga sana ng mga una kong vlogs. Ay kaya lang habang tumatagal, ayan nga ang mga nangyayari. Hindi na po nakakatuwa. Ay tayo po naman ay nagbibigay lang ng reaksyon at saka ng mga komentaryo. Ano ho, karapatan naman natin ito ng mga Pilipino. Paki-subscribe nyo naman po ang aking YouTube channel. Tulungan nyo naman ako, mga kabulabog. Salamat po!